Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes para sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, May 26, 2023. Para po sa ating unang pagbasa pagninilay, hatid ko po mula dito sa Villa San Miguel, Mandaluyong. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So ngayon po ay Biyernes at atin din pong ginugunita at pinagdiriwang ang kapisahan ni San Felipe Neri, isang pari. Ang ating pong unang pagbasa ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 25 verses 13 to 21. Noong mga araw na iyon, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at Bernice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at iniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Muli po sa ating unang pagbasa at ang pagninilay ay hatid ko po mula dito sa Villa San Miguel dito po sa Mandaluyong, kung saan ay narinig natin muli ang kwento ng paglalakbay, kwento ng misyon at kwento ng karanasan ni Pablo habang kanya pong sinisikap na tuparin ang pagpapahayag ng mabuting balita. Kung kahapon narinig natin na siya ay nililitis sa Jerusalem, ngayon ay nasa Roma na siya namang ninais at ayon sa plano ni Jesus na siya ay magpatotoo sa mga taga-Roma. At ito po yung ating narinig ngayon na talaga nga pong sa mga pangit na karanasan natin ay mayroong inilalabas ang Diyos na maganda, kumbaga yung sa anumang sitwasyon natin na nararanasan, laging nagkakaroon ng grasya dito. So dito nagkaroon ng pagkakataon na ang mga hari mismo, ang mga leader mismo ng mga Romano ay makarinig ng tungkol sa pinapahayag ni Pablo. Talagang ito yung pamamaraan na hindi man para bang hindi pinilit, pero dahil sa paglilitis kay Pablo, nagkakaroon ng ideya ang mga Romano sa usapin tungkol sa pananampalataya na iniwan ni Kristo sa kanyang mga alagad. Dito habang nililitis ay nakakapagpahayag. Hindi lang basta nakakapagpaliwanag si Pablo, kundi nakakapagpahayag na siya ng kanyang nais na maiparating ayon siyempre kay Kristo. Ito nawa ang makita rin natin sa bawat sandali ng ating buhay ay magkaroon lagi ng pagkakataon saan man tayo makarating, saan man tayo mapadpad. Yung iba po sa inyo nandiyan sa ibang bansa, sa iba-ibang lugar, kung minsan pangit na paraan kung bakit kayo napunta dyan, mayroong mga naloko, mayroong mga na-scam, pero
hindi talaga tayo at hindi kayo pababayaan ng Diyos, no? Kundi mas gagamitin niya ang inyong karanasan upang maipahayag, no, ang mabuting balita sa lahat ng inyo pong makakasalamuha. Kaya sana po sa puntong ito ng buhay natin, yung mga dating tinatanong natin o kini-question natin kung bakit nangyari, sana sa puntong ito ay makita natin yung sagot doon na tunay nga na ito ang dahilan ng Diyos kung bakit mo naranasan, kung bakit ka napunta sa isang lugar, kung bakit nakilala mo, nakasalamuha mo ang mga tao sa buhay mo, no, dahil may plano ang Diyos. At lahat ng ito ay biyaya at ituring natin na, no, kayamanan natin dahil no, dahil sa pagmamahal at awa ng Diyos. Kaya anuman po ang ating, kung kasi kayo po, no, anuman ang inyong pinagdaraanan ngayon, kung may sakit man kayo o malubang karamdaman o talagang matinding pagsubok, huwag kayong mag-alala. Basta't kumapit lang, manampalataya lang sa Diyos at mayroon pong magandang mangyayari sa buhay mo. Muli po, mula dito sa Villa San Miguel, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.